Whole-of-government approach na ang ginagawa ng gobyerno para tulungan ang libo-libong Pilipino na naipit ngayon sa tensyon sa Israel. Kaugnay niyan, inirekomenda naman ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 3 sa Gaza Strip, kung saan nagkukuta ang militanteng Hamas. Si Alan Francisco sa report. Nakatutok ang pamahalaan sa kalagayan at kapakanan ng mga Pilipinong naipit ngayon sa giyera ng Israel at Gaza. Sinabi ng Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na whole-of-government approach ang ginagawa ng gobyerno upang matulungan ang mga Pinoy sa Israel at Gaza. Higit 30 Pinoy ang nasa Israel ngayon, habang higit 130 naman ang mga Pinoy sa Gaza na nakapag-asawa ng mga Palestino. It does not involve only the DFA and the DMW, including DMW OWA, but we are meeting with other government agencies such as the DND, DSWD, DOLE, TESDA, and other offices as we work together to ensure the safety and protection of our kababayans in Israel and Gaza. OWA is in a 24-hour non-stop work mode, and we're also in full cooperation and full coordination with the DFA, the DMW, and the IDF in Israel. And we put up a command center in OWA. And currently, yung pong ilan sa ating mga kababayan ang huminga ng tulong, dyan po dumadaan lahat. 7 Pinoy ang naiulat na unaccounted for o nawawala dahil sa gera. Sabi ng DFA, wala pang Pilipino ang nagpahayag ng kagustuang lumikas sa Israel. Wala pang umiiral na alert level, kaya hindi pa rin inirekomenda ang repatriation. Habang sa Gaza, inirekomenda ang pagpapatupad ng alert level 3. Which is voluntary repatriation. So hindi pa mandatory. So this will be clear with the President. As for Israel, our embassy has not yet made a recommendation, although we are working, our task force is working by the presumption that we're in the precautionary phase because we have to prepare, no? On hold ang deployment sa mga OFW sa Israel dahil sa sitwasyon. Naka-hold ang mga Pinoy caregiver na tutungo sa Israel simula pa noong nakaraang taon, pero wala itong kinalaman sa nagpapatuloy na krisis. So naka-hold ngayon yung sa caregivers, but on a, not as mentioned by Yusek Ed, not related to the current situation. It's because there are current negotiations taking place between both sides. Ngayon, do sa hotel workers ay meron pa rin government-to-government hiring. We're looking at the airport situation in Israel and consult with our counterparts, yung labor and immigration authorities, as to whether pwede muling mag-resume. Samantala, wala pang travel ban sa Israel pero ang embahada ng Israel una nang nag-issue ng travel advisory. Kaya pinapayuhan ng DFA na iwasan na munang bumiyahe ang mga Pilipino sa Israel. But we're advising you it's best, if possible, to postpone them until we're absolutely sure that the hostilities have ended. Because after all, even the Prime Minister of Israel has said that we're in a state of war. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.